INC na lumipat sa ABB, pinagbabaril hanggang sa mamatay. Mula sa loob at labas ng bansa, maghahatid ng pinakasariwang balita. Narito ang Hataw Balita. Nauna sa ating mga balita ngayong umaga, isang dating ministro ng Iglesia ni Cristo na lumipat sa ang dating daan. Ang pinagbabaril hanggang mamatay ng mga hindi pa nakikilalang suspect. May hataw na balita si Sherwin Damasco. Pinagbabaril hanggang mamatay ang nakilalang biktimang si Marcos Mataro, 39 anyos, habang nag-aabang ito ng bus sa may San Simon Exit, Pampanga, papuntang Maynila bagang alas 10 ng umaga kahapon. Ayon sa nakasaksi, dalawang lalaki sakay ng motorsiklo ang bumaril sa biktima. Pagkaakyat niya, pagkaupo niya, biglang may pumutok. Nakamotor po yung nakaano sa kanya eh. Dalawa po, nakatakip po yung mukha. Tapos po, pag ano ng motor, para pong nasira. Tapos may dumating pong bus papuntang San Fernando, tapos po, biglang sumakay. Baliwag po. Baliwag transit. Ayun, nung dumating kami, nakita namin nakaandusay doon, tapos tumawag kami ng mga pulis. Pagdating ng pulis, ayun inimbestigan ng pulis, tapos tinawagan yung SOCO. Inintay muna namin, hindi namin magalaw doon. Dalawa sa dibdib, isa sa leg, isa sa mata, isa sa batok, at isa sa may ilalim ng tenga. Bali, 6 yung tama. Ayun. Lumalabas sa investigasyon ng SOCO, nagdamo ng 6 na tama ng bala ng 9mm caliber pistol, si Mataro na agad naman itong ipinasawi. Kasalukuyan pa rin inaalam ng otoridad ang pagkakakilala ng mga sospek at malaki ang hinala ng hepe ng San Simon na si Police Officer Francisco Ortiz na may kinalaman umano sa paglipat ng reliyon ang pagpaslang sa biktima. Balak namin mag-conduct ng follow-up nito. Yung may-ari ng motor, baka kahit na dyan lang, malaman namin. Meanwhile, inaantay lang namin yung mga kamag-anak ng matay. Baka may makuha rin kami lead. Alam mo, kung may pantayan na nabubuhay. Napag-alamang dating ministro ng INC si Mataro, bago ito lumipat sa ABB na naging pangunahin din itong host ng programang The X-Man, kung saan ito isinisiwalat ng mga maling-aral na itinuturo ng dating reliyong kinahaliban. Sherwin Damasco, para sa Atong Balita ng UNTV News Worldwide. Marami pong mga karamay sa iniwang mga kamag-anak ni Brother Marcos kung tawagin natin dito sa UNTV. At ang panawagan siyempre sa mga kinaukulan na bilisan sana ang gagawing paglutas sa nabanggit na kaso. Gagawin nga po ng nauna natin balita earlier na patungkol sa pagkakapaslang sa ating kasamahan na si Marcos Mataro. Naniniwala po ang mga kasamahan ni Brother Marcos Mataro sa programang The X-Man na mga dating miyembro rin ng INC o Iglesia ni Cristo ang may kinalaman sa paglipat nila sa ADD o ang dating daan ang naturang pagpaslang. Nang ganito, muntik na rin umanong patayin ang biktima sa isang fast food chain kung saan ay isinagawa ang pagiging pag-usap sa dating nilang makasamahan sa relihiyon na nauwi sa matinding sakitan. Ang detalye mula sa Hataw na Balita ni Glenn Taganisma. Isa si Aling Lydia Manuyag sa mga nakasaksi sa dapat sana'y mabuting pakikipag-usap sa mga dating kasama sa INC sa pangunguna ni Marcos Mataro. Subalit ang pag-uusap na ito'y nauwi sa matinding pananakit sa mga kasama ni Mataro. Bukod dun sa pagbabanta, sunod-sunod na yun eh. Nung nangyari dun sa Jollibee, nandun ako. Sinubukang magsampa ng kaukulang kaso ng grupo dahil sa nasabing pananakit. Subalit ito'y binasura ng piskal ng San Fernando, Pampanga. Nang magsampa naman ang kabilang grupo ng kasong frustrated murder laban kay Mataro, pinaburan ito ng piskalya.
Kasi po, yung pangyayari sa Jollibee, kami po yung binugbog, sinaktan, tapos binaliktad po nila. Ang nangyari po, kami pa po yung idinamanda at kami raw po yung kinasuhan pa po kami ng frustrated murder. Dapat po sa kanila po ang demanda, kaya lang po nabaliktad po ang mga pangyayari. Ngunit tuwing nagkakaroon ng pagdinig sa naturang kaso, nakakaranas umano ng pangaharas maging ang abogado ng grupo nila Mataro. About my letter request for the transfer of venue of the trial of the case of Brother Marcos Mataro from Apalit because of the assault taken against us after the hearing. Umaasa ang grupong The X-Man na bibigyan ng kaukulang pansin ng otoridad ang pagbabanta sa kanilang buhay ng mga dati nilang kasamahan sa INC at mabigyan ng katarungan ng pagpaslang sa kanilang kasamahang si Mataro. Kami po'y humihingi ng tulong sa otoridad na sana po mabigyan po kami ng proteksyon sapagkat sa marami pong bantang nararanasan namin, natatanggap namin na galing sa mga dating kasama. Sana po mabigyan ng hustisya ang kanyang pagkamatay. Lenta Bilisma para sa Hataw Balita ng UNTV News Worldwide.